Pinagtatadtad at pinugutan ng isang lalaki ang isang ginang sa Cebu. Dahil sa report ng isang concerned citizen, nakita ang bangkay na tinakpan ng trapal. Hawak nga ng pulisya ang suspect. Base sa investigasyon ng pulisya, nagalit ang suspect matapos umano siyang paalisin sa lupang pagmamay-ari ng biktima. Pero giit ng suspect, self-defense ang kanyang ginawa matapos umano siyang undayan ng itak ng biktima. Maharap sa reklamong murder ang suspect. In good spirits daw si dating First Lady Imelda Marcos na kasalukuyang nasa ospital, ayon sa anak niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Pangulo na nakausap ang mga doktor ng dating First Lady, bahagyang nagkaroon ng pneumonia at nilalagnat ang kanyang ina. Binigyan daw siya ng mga doktor ng antibiotics na makatutulong sa kanyang paggaling. Hindi rin daw nahihirapang huminga ang dating First Lady na sa ngayon ay nagpapahinga. Sabi naman ni Senator Amy Marcos, bukod sa lagnat, may ubo rin daw ito. Doble pag-iingat daw sila ngayon dahil na rin sa edad ng dating First Lady. Umakyat sa isang gusali sa Makati City ang tinaguriang French Spider-Man na sumikat daw sa pag-akyat sa iba't ibang matatayog na landmark sa buong mundo. Walang safety equipment ng akyatin ni Alan Rober ang 47 palapag na GT International Towers sa Makati. Isa sa 10 pinakamataas na gusali sa Pilipinas. Pagpapakita raw niya ito ng suporta sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Ito na raw ang pangalawang beses na inakyat niya ang gusali. Ang Makati Rescue naglatag ng safety mat habang umaakyat si Robert. Pagkababa ng gusali, agad siyang inaresto ng pulisya. Sabi ng Makati Police, bawal ang ginawang pag-akyat ng gusali ni Robert dahil ito'y mapanganib. Matapos maaresto, hindi na raw muling aakyat si Robert sa Pilipinas. Paparetiro na rin daw siya, pero posibleng may gawin siyang sorpresa bago ang 2024 Paris Olympics. Itinanggi naman ng Makati Police na minaltrato nila si Robert. Naging mas magical ang The Eras Tour experience ng isang fellow Swiftie nang biglang mag-propose sa gitna ng concert ang kanyang nobyo. Ang tanong, say yes kaya siya? Pusuan sa report ni Mark Salazar. Sa kalagitnaan ng The Eras Tour concert ni Taylor Swift sa Singapore, itong si Kuya napaluhod. Perfect timing sa pagkanta ni Taylor at ng buong crowd. Uy, sana all mahal. Naisip-isip ko, mas magiging magical yung moment na yun kung doon din ako magpo-propose. Si Chanel hindi makapaniwala sa unexpected twist ng kanyang Eras Tour experience. Ang tagal kong bago mag-react kasi tinitignan ko talaga yung box up. Marry me pero walang sing-sing. Kaya tinignan ko talaga yung box ulit. Tapos nakita ko yung sing-sing. Doon na talaga ako nag-react na, hala, totoo na ba to? Si Chanel daw talaga ang Swiftie sa kanilang dalawa. At dahil supportive boyfriend itong si Ryan, siya na ang bumili ng ticket. Maybe destiny na talaga for us na maging tulay si Taylor para sa proposal na yun. Ang love story, sure na happy ending. Dahil ang mala Romeo efforts ni Ryan, napalitan ng matamis na yes! Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.